K-pop fan ba partner mo? May solusyon ako sa'yo. Tara dito. Lapit ka. Dali. Ang solusyon, sabayan mo. Oo, sabayan mo. Suportahan mo. Maging fan ka din kung kaya mo. Sabi nga nila, if you can't beat them, join them. Ikaw yung mag-adjust para sa kanya. Ba't siya yung mag-a-adjust sa'yo, doon siya nag-e-enjoy. Pag-aawayan nyo lang lalo yan kapag pinilit mong baguhin yung kung ano siya. Madami ako nakikita sa social media na nangihingi ng relationship advice about sa partner nilang K-pop fan. Kaya kwento ko na lang sa inyo yung napagdaanan namin ng partner ko. Nag-start yun nung college kami. Naging fan siya ng K-pop groups na Big Bang and BTS. Pumupunta siya ng mga events, bumibili ng mga albums at merch. Nung una okay lang sa akin, pero nung napansin ko na medyo lumalaki na yung gastos niya dun sa hobby niya na yon, sinubukan ko siya pigilan. Sa simula, pinag-usapan lang namin, biglang nagtatalo na kami hanggang sa pinag-aawayan na namin. Hindi ko na alam yung nangyari. Biglang ang toxic na namin sa isa't isa. Pareho pa kaming immature that time, so yung mga usapan namin nauuwi lang palagi sa argument. Dumating na sa point na pinapatapon ko na sa kanya yung mga merch niya at pinapapili ko na siya between K-pop o ako. So ayun, nagkita kami sa bahay para makapili na siya. Para na rin siguro matahimik na kami pareho at matapos na lahat. Pinag-usapan ulit namin pero hindi pa rin siya makapili or ayaw niya pumili. Hindi ko alam yung nangyari that time, pero nung nagkatinginan kami ng seryoso, Victor. bigla kaming nagtawanan pareho. Kaya kumalma kami. Tapos doon ko na-realize na ako talaga yung problema. Kasi masaya siya, so bakit ko siya pinipigilan? Yung mga gastos niya sa hobby niya, pera niya naman yun. Pinaghirapan niya yun sa trabaho. Yes, working student siya that time para may panggastos siya. So sino naman ako para pigilan siya, di ba? After nun, naging okay na kami. Sinasamahan ko siya sa mga K-pop events and nagiging kaibigan ko din yung mga K-pop friends niya. At first, medyo naiilang pa din ako kasi siguro hindi ako nakaka-relate. So ang ginawa ko, naghanap ako ng K-pop group na may enjoy ko. Pinakinggan ko yung mga groups like 21, A-Pink, SNSD. Familiar naman ako sa mga kanta nila nung high school ako. Kaso luma na sila and yung iba nag-disband na. Tapos may pinapanood siya sa akin na dance practice ng isang upcoming group. Sinayaw nila yung kanta ni Rihanna na Fish Better Have My Money. Yun yata yung title nun. Ang galing nila, pero nangibabaw yung member na blonde yung buhok. Sobrang galing niya sumayaw. Naagawan niya ng spotlight yung 3 pang member. Kung fan ka nila siguro, alam mo na kung sino yung group na tinutukoy ko. Yes, Blackpink. Before pa sila sumikat, wala pa sila ni isang kanta, naging fan na ako. Kita mo to? Kita mo tong chart na to? Dito ka naging fan nung sikat na sila. Ako? Dito. Nung hindi pa sila uso. Kaya wala kang karapat... Anyway, naging fan nila ako until sa kanta nilang As If It's Your Last. Nagtatrabaho na ako that time, so from college until first job ko, 5 kanta pa lang yung nare-release nila. Dahil sa kanila, na-appreciate ko yung K-pop to the point na na-enjoy ko na din pati yung mga kanta ng BTS at ng iba pang groups. Nagstay ako as a casual fan for years. Never ako gumastos or pumunta sa mga events. Hindi rin ako nakikisali sa mga community. Nakikinig lang talaga ako ng mga kanta nila. Yung mga albums na meron ako, regalo lang din sa akin ng partner ko. Balik tayo dun sa point ko. Wala tayong karapatan na baguhin yung hilig ng ibang tao. Kahit jowa mo pa yan, asawa mo, kapatid mo, o kahit sino. Dun sila masaya, hayaan mo sila. Hindi ko sinasabing maging fan ka din tulad nung ginawa ko. Sabayan mo lang, i-enjoy nyo pareho yung hobby nyong dalawa kahit magkaiba pa yan. Support each other. Huwag nyong pigilan yung isa't isa na maging masaya. Hindi ako expert sa relationship advice. Kinikwento ko lang yung experiences ko. Kaya nasa iyo na yan kung gagayahin mo o susundin mo.